awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo hinaalay. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Isa pong maulan na gabi sa bawat isa dito sa lugar ng Nueva Ecija at maging sa inyong mga lugar na kung saan ay kinalalagyan. Isa pong mapagpahalang gabi sa bawat isa sa atin. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay Praise God, praise God. mundong ito. Good evening po sa bawat isa na kung saan ay kasama natin sa mga oras na ito. Kayo pong lahat na nariyan na kung saan ay nakaantabay sa ating pong FB Live broadcast. Salamat sa Diyos sa gabing ito na kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo ay muling magkasama-sama sa larangan ng social media sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Panginoon. Praise God, praise God. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Magandang gabi po sa ating lahat na kung saan ay muli
tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang tayo'y magkasama-sama sa Himpapawid sa mga oras na ito. Kayo pong lahat na kung saan ay regular kong nakakasama through Monday, Wednesday, and Friday through FB Live broadcast. Salamat po sapagkat patuloy na naglalagay ang Diyos sa ating mga puso ng mitiin upang patuloy natin siyang makilala ng lubusan. Binabati ko po kayong lahat sa mga sandaling ito, kayo na kung saan ay patuloy na naka-tune in dito po sa ating programa. Kayong lahat na naandyan sa lugar ng Bacoor, yung pong ating mga miyembro dyan sa Sariwang Pastulan, blessed evening po. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Brother Arthur, Sister Jo, Sister Tess, good evening po sa inyong lahat. Maging aking mahal sa buhay, na kung saan Sister Jo ay nakaantabay. Binabati din natin ang ating kapatid, si Paring Mar, dyan sa lugar ng Mindoro. Good evening sa inyong lahat dyan. Ang aking classmate na Sister Judy, blessed evening. Ang Diyos ay patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa sa atin at enjoy po natin ang bawat sandali. Binabati po natin ngayong gabi yung bawat isa na akin pong nakakasama dyan sa lugar ng Canada, bagamat malayo. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Sina Brother June, sina Sister Lay, si Brother Oka, si Ate Lily, maging ang aking batchmate na si Narciso, ang aking kumparing Dennis, dyan sa lugar ng Manteca, ang aking mother-in-law, si Nanay Vicky, si Nanay Penny, at si Ate Emily. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Ihanda po natin ating sarili sa pakikinig at pag-aaral muli ng salita ng Diyos. Isa pong mapagpalang gabi dyan sa lugar ng Gapan, Sister Becca, Sister Rina, blessed evening sa inyong lahat dyan. Thanks for your watching. Tanging ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Binabati din natin yung ating mga kapatid na kung saan ay nakakasama natin every time na meron po tayong FB Live broadcast dyan sa lugar ng Las Piñas. Yung pong ating mga kapatid dyan, si Nanay Nila, si Sister Lori, dyan sa Pilam Life Subdivision. Blessed evening po sa inyong lahat dyan. Ganon din ang ating kapatid na si Brother Vice, Sister Karina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lumapit sa iyo, araw at gabi ng buhay ko. Ikaw, Jesus, ang nais ko. Tanging ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Yan po sa lugar ng Malagasang, ang aking mga mahal sa buhay dyan, si Nanay Glo, si Ate Laila, si Ate Nene, and then si Nanay Loming, at maging yung iba pa nating mga kapatid na kung saan ay nakakasama natin regularly sa ating pong FB Live broadcast. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Hallelujah. Lumapit sa iyo, araw at gabi ng buhay ko. Ikaw, Jesus, ang nais. Bagamat maulan ang gabi, ngunit napakaalab po ng pag-ibig ng Diyos na patuloy na pinapadama niya sa atin. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko.
Praise God, praise God. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat muli tayo po ay nagkasama-sama sa larangan ng Himpapawid. Bagamat malayo ang ating distansya sa isa't isa, ngunit salamat sapagkat merong ganitong klase na kung saan ay patuloy na ginagamit ng Panginoon ng social media lalo na sa panahon na ito upang patuloy po tayong maglaan ng panahon sa kanyang mga salita. At lalong higit sa lahat, yung pong ating mga uhaw at gutom ay patuloy na matugunan. Napakasarap po na pag-usapan ang salita ng Diyos, lalo't higit sa lahat ay alam natin kung paano natin ito sasalain ng kaisipan ni Kristo. Good evening sa bawat isa sa atin na ngayong gabi ay ating kasama, na andyan sila still watching, yung ating mga kapatid na hindi ko nababate, na kung saan nagme-message sa atin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat patuloy kong nakikita ang galaw at kilos ng Diyos. Naniniwala po ako na sa huling panahon, lahat ng mga tao na mayroong uhaw at gutom sa katwiran ng Panginoon ay ilalapit ng Diyos sa tamang pangangaral ng salita niya. I don't care kung anong klaseng denominasyon o reliyon, samahan meron ka. Ang importante po ay nakikilala natin ng lubusan kung sino si Kristo at ang kanyang tinapos. Sapagkat hindi po sinusukat ng Diyos kung anong samahan meron tayo. Tandaan po natin, dito po sa ating pinag-aaralan, ang ating pong patuloy na tinatalunton ay walang iba kundi ang kaisipan ni Kristo. Paano natin ito patuloy na makakapag-operate sa ating mga puso't isipan? So, good evening po sa inyong lahat dyan. Doon po sa ating mga kapatid na kasama natin ngayong gabi, still watching. Andyan si Sister Maria Dalisay, si Brother Butch, Pastor Butch ay patuloy na nag-watch. Sister Becca dyan sa lugar ng Gapan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan na kung saan ay patuloy na nakakasama ko sapagkat gabi-gabi naniniwala ako, sabi niya, Pastor, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa pangangaral. Salamat doon sa ating mga pinag-aaralan. Alam niyo po, yan po yung isang bagay na napakaganda. Ang patuloy po tayong manabik, magkaroon ng uhaw, gutom sa kanyang mga salita. Hindi hadlang anuman ng panahon, anumang sitwasyon. Ang napaka-importante po, ang Diyos ay naglalagay sa ating mga puso ng mitiin na makilala natin siya ng lubusan sa ating mga buhay. Maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Ihanda po natin ating sarili sa mga sandaling ito. Papawi, suliran ko ay magagapi. Kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin. Panalangin ko'y hindi. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Sinabi mo, oh Diyos. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Binabati natin ng ating kapatid, si Sister Noraline, yung aking pinsan dyan sa lugar ng Hong Kong. Langit at lupa ay maglalaho. Maging yung aking classmate na si Omix, yung aming batch 90, batch 86. Salamat po sa inyong continuous watching sa ating FB Live broadcast every Monday, Wednesday, and Friday. Dahil sinabi mo, kasalanan ko'y patatawarin. Panalangin ko'y hindi. Brother Emil, good evening sa iyo. Diyan sa lugar ng Habay. Dahil sinabi mo,
God. Dahil sinabi mo, Merong humingi sa atin ng pwedeng pakisama sa panalangin. Mamaya ay dudulog natin sa Panginoon yung kapatid o yung bayaw ng kumare ng aking ate. So ilagay natin sa kamay ng Diyos, na ang kamay ng Diyos ay patuloy na gumawa ng dakilang bagay sa kanyang buhay. Binabati ko rin si Paring Dong dyan sa lugar ng Malagasang. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan. karamdaman ko ay mapapawi, suliranin magagapi. Dahil sinabi mo, panalangin ko yung Mr. John Cole, good evening. wala ko'y sa'yo. Dahil sinabi mo, dahil sinabi mo, mapawi. Dahil sinabi mo, Amen and amen. Dahil sinabi mo, salamat sa Panginoon sa oras na ito na kanyang ipinagkaloob sa atin. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. We are so excited sapagkat patuloy nating tinatalunton ang napakagandang aralin na kung saan ay patuloy nating tinitingnan ang mga tao na kung saan ay nag-ooperate sa kaisipan na hindi kaisipan ni Kristo kundi ang karnal na kaisipan. Yung pong ating tinatalakay dito po sa ating FB Live broadcast, doon sa mga nakalipas na mga araw, tinataluntun po natin ay walang iba kundi the mind of Christ and the carnal mind. Maaring meron tayo mga kapatid na kung saan ay ngayon lamang nakakapag-tune in or ngayon lang nakapanood, nakapag-watch dito sa ating FB Live. So tayo po ay meron po tayong schedule Monday, Wednesday, and Friday. 8 o'clock po yun ng gabi dito sa Pilipinas. At dyan naman sa lugar ng Canada ay maaring dyan ay umaga. Hindi ko alam kung anong oras dyan, maging sa California. Basta dito po sa atin sa Pilipinas ay every 8 o'clock po ng gabi, tayo po ay merong FB Live broadcast. Hanggat meron lamang pong wifi at basta't wag lamang pong mawawalan ng power, ay tuloy-tuloy po tayo. So dito po sa ating tinitingnan, yung pong ating pinakatema ay patungkol doon sa the mind of Christ and the carnal mind. Doon sa ating mga nakaraan na pag-aaral, nakita natin doon kung papaano na ang isang tao o yung tinatawag natin na spiritual man and carnal man. Mahalaga na ang isang tao ay magkaroon ng pagkaunawa sa bagay na ito sapagkat doon sa ating mga naunang pag-aaral ay tiningnan natin ang prosperity ng human spirit is when we begin to see the spiritual things. At nakita din natin na mahalaga na sa buhay ng isang tao ay mabuksan ng kanyang kaisipan na ang mahalagang bagay ay walang iba, hindi yung material, hindi yung temporal, hindi yung physical, kundi una tigit sa lahat ang spiritual. Sapagkat dalawang bagay lamang po yan, tandaan po natin. Tayo dito sa ating tinitingnan, we are tripartite being, we have spirit, soul, and body. So, naandoon lagi yung labanan sa gitna, and that is the soul. At doon sa soul, andoon ang function ng mind. So, kung ikaw ay mananampalataya or hindi mananampalataya, alam mo kung anong klaseng kaisipan ang nag-ooperate sa iyo. Last week, or yung last Monday, ang ating pong nabigyan ng diin ay patungkol doon sa isang halimbawa ng dalawang mananampalataya o dalawang klase ng tao na matuwid sa harap ng Diyos, dalawa na minamahal ng Panginoon, but nakita natin doon na yung isa ay nag-ooperate doon sa karnal na kaisipan at yung isa ay nag-ooperate sa kaisipan ni Kristo.
the mind of Christ and the carnal mind. Nakita natin doon kung gaano kahalaga na yung isang tao ay dumating doon sa punto na mag-operate siya sa kaisipan ni Kristo. Why? Sapagkat yan lamang yung tao na nakakakita ng pangako ng Diyos. At yun ay nakita natin doon sa sitwasyon ni Abraham. Nang si Abraham, nung kasakasama niya pa si Lot, hindi niya nakikita yung pangako ng Diyos. Hindi naging maliwanag sa kanya. Or yun talagang sinasabi natin na hindi makapangusap ang Diyos sa kanya. Maaring sinasabi natin na yun ay isa sa pinaka naging hindrance. Why? Kasi ang tiningnan natin yung the word ng name ng Lot, yung the meaning of the name Lot means Baal. Or yung tinatawag natin na kung saan yung may nakatalukbong. So, kaya doon makikita natin sa ating pinag-aralan, meron tayong tiningnan na isang tagpo doon na nung dumating yung point na sila ay nagkahiwalay, dahil si Lot ay pumunta doon sa lugar ng Sodom at yon ang kanyang pinili, pagkatapos na dumating yung point na yon, nang humiwalay si Lot kay Abraham, doon nabuksan ang kaisipan ni Abraham at nakita niya, doon nabuksan ang kanyang paningin at nakita niya yung pangako ng Diyos. Doon nagsalita ang Diyos sa kanya. So, maaaring may mga pagkakataon, although ikaw ay mananampalataya, pero kapag tiningnan mo yung sarili mo, parang hindi mo na-enjoy ang buhay mo, anong problema doon, pastor? Alam nyo, malaking factor ang kasama mo. Dahil kung ang isang tao ay kasama mo pero hindi kayo magkaisa ng kaisipan, yung kanyang kaisipan ay nag-ooperate sa karnal na kaisipan, ikaw naman ay nag-ooperate sa mind of Christ, so doon, dumadating doon sa point na parang mayroong kulang sa'yo, parang hindi ka kontento, parang mayroong kang bagay na hinahanap. So napakaganda nung tiningnan natin doon sa sitwasyon ni Abraham and Lot. At nakita natin kung ano ang pwedeng kasapitan ng isang tao na nag-ooperate sa tinatawag na carnal mind. Ano nangyari kay Lot? Naging mabigat ang kanyang sitwasyon. Nakita natin kung paano siya naging miserable, and then, bagamat siya ay matuwid, bagamat siya ay mahal ng Diyos, pero naranasan niya yung ganoong klase ng pamumuhay nung siya'y naandito sa daigdig na ito. Napakabigat. Ang sabi nga natin doon, isang punto na tiningnan natin doon, Lot was vexed daily. Lagi siyang naandoon sa tinatawag na frustrated. Mabigat yon. Although mananampalataya ka, pero lagi mong nararanasan yung frustration sa buhay mo, laging bugnot ang kaisipan mo. Anong dahilan noon, pastor? Yan ay merong malaking factor kung ano ang nag-ooperate sa iyong kaisipan. Now, maliwanag na hindi lahat ng mananampalataya ay nag-ooperate sa mind of Christ. Dahil nakita natin yung halimbawa ni Abraham and ni Lot. Now, ngayong gabi, gusto kong tumunghay tayo ng isang karakter muli sa Biblia na kung saan makikita natin. Ito pong karakter na ito ay very familiar sa atin, very popular sa lahat ng mananampalataya. At nung ako'y naging mananampalataya, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, malimit ko itong naririnig. Lalo tigit sa lahat kapag meron akong nakikitang isang tao na kung saan nagpapatotoo siya, binabanggit niya ito nung dumaan siya doon sa mabigat na sitwasyon ng kanyang buhay, nakaranas siya ng napakamiserabling sitwasyon, parang nakikita niya sa kalagayan ng taong ito. At maaring alam niyo na yung sinasabi ko, ito walang iba kundi si Job. Maaring ito'y napakinggan mo na, pero gusto kong makita natin ngayong gabi, kakaiba po itong ating pangangaral na ito. Sapagkat kahit ako, mula nung ako'y nakakilala sa Panginoon, mula nung ako'y nagkaroon ng pagkaunawa, nagkaroon ako ng tinatawag na relasyon sa Panginoon, dito'y nabuksan ng isipan ko at nakita ko yung isang katanungan na matagal kong hinahanap. Bakit si Job ay nakaranas ng napakabigat na sitwasyon doon sa kanyang sitwasyon bilang isang anak ng Diyos? Maaring ikaw ay meron kang pinagdadaanan na mabigat na sitwasyon, tamang-tama sa iyo ang mensaheng ito. So ito yung ating titingnan ngayong gabi. Kung kayo po ay merong mga dalang banal na kasulatan sa inyong mga tahanan, or maaring naandyan sa inyong mga cellphone, sa inyong gadget, samahan po ninyo ako na ating puntunghayan
tayo po ay dumako doon sa aklat ng Job at tunghayan natin yung ilang mga talata mula doon sa kanyang mga sulat. Tingnan po natin dito sa aklat ng Job. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Gusto ko lamang pong bumasa ng ilang mga tagpo, Simulan ko doon sa Job chapter 1. Tingnan natin, beginning from verse 1. Sabi dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. At may ipinanganak sa kanya na 7 anak, at may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo, at 500 magkatuwang na baka, at 500 asnong babae, at isang totoong malalaking sangbahayan, na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak sa silangan. Verse 4, at ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang kaarawan. At sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. At nangyari ng makaraan ng mga kaarawan ng kanyang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanyang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Tingnan nyo, Ang sabi doon sa verse 6, basahin natin yung verse 6, ang sabi dito, now there was a day, sa verse 5, sabi dito, and it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Ito yung kanyang ginagawa araw-araw or palagi. Nakagawian niya yung bagay na yun. Hayaan natin na ngayong gabi ay tayo dumako dito sa ating pinag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo, maring ito ay first time mo lang maririnig sapagkat maraming mga pagkakataon na kung saan nakapakinig ka ng pangangaral patungkol kay Job, maliwanag na makikita natin sa buhay ni Job. Marami siyang mga bagay na pwede nating hangaan. Mga katangian na pwede nating hangaan. Ano yung mga katangian na meron siya, pastor? Maliwanag yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ibig ng Diyos, ipinagmamalaki siya. Ang sabi ng Diyos, kung ating babasahin yung mga susunod na talata, makikita natin doon kung paanong ipinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Dahil doon sa mga susunod na talata ay sinabi ng Diyos kay Satanas, nakikita mo ba yung lingkod kong si Job? Siya'y matuwid, wala siyang katulad. Ang ganda ng mga bagay na lumabas sa bibig ng Panginoon doon sa ating pagkakabasa, doon sa kanyang sulat. Now, yan ay isa lamang sa mga bagay na pwede nating tingnan na magagandang katangian ni Job. But alam niyo po, ngayong gabi, kagaya nga ng sinabi ko, yung pong ating tinitingnan ay walang iba kundi ang mga halimbawa ng mga tao na kung saan bagamat siya'y matuwid sa harap ng Diyos, but they were operating on the carnal mind. Maaring magtataka ka dito sa aking sinasabi. Dahil meron akong isang kilala na lingkod din ng Diyos na hindi niya kayang tanggapin itong isang katotohanan na ito. Ang sabi ko, maliwanag ang sinasabi ng Bible. Hindi tayo dapat magtalo sa bagay na yan. Ang gusto ko lamang makita natin, ano ang pinakadahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na maganap iyon sa buhay ni Job. Now, tingnan po ninyo. Dito sa ating pag-uusapan, sabi ko nga, doon sa mga nakalipas nating pag-aaral, last Monday, ang ating natalakay is about the message of Lot and Abraham. Isang tao na nag-ooperate sa carnal mind and one is the mind of Christ. Then, another very good example of a person
operating on the carnal mind is none other than Job. Sabi ko sa inyo, aring ito'y ngayon mo lang napakinggan. Tingnan nating maigi ngayong gabi. Now, everybody knows that Job is a righteous person. Alam ng marami yan. Lahat ng mga tao na nagbabasa ng banal na kasulatan, pagka tiningnan natin, makikita natin na si Job ay isang taong matuwid. In Job chapter 1 verse 1, and then Job chapter 1 verse 8, and even Job chapter 2 verse 3, makikita natin doon kung papaanong ipinapakita ng banal na kasulatan na si Job ay matuwid. Maging ang bibig pa nga mismo ng ating Panginoon ang nagsabi na siya'y matuwid. Sinabi niya yan kay Satanas. And then, ang isang makikita natin, sa kabila ng kanyang pagiging matuwid, anong bagay ang kanyang naranasan? Siya'y dumanas ng napakabigat na sitwasyon. Sabi nga, but he suffered indescribable amount of tragedies. Kung meron mang pinakamatinding trahedya na nakaranas sa buhay ng isang tao, alam nyo, walang iba kundi itong kalagayan ni Job. Isang napakabigat na trahedya na dumaan sa buhay ng isang tao ay walang iba kundi sa buhay ni Job. Tayo'y merong kanya-kanyang mga trahedya na pinagdadaanan, iba't ibang klase ng mga suliranin na kinakaharap. Bawat isang tao na nabubuhay dito sa daigdig na ito ay kumakaharap sa iba't ibang klase ng suliranin. Kung ako'y tatanungin nyo kung ano yung mabigat na pinagdaanan ko, alam nyong lahat yan. At maaaring kung titingnan natin, kapag ka dumadaan ka doon sa suliranin na yon, maaaring sinasabi mo na napakabigat ng pinagdadaanan mo. Pero kung titingnan mo yung ibang mga tao na dumaan din sa isang mga suliranin na mas mabigat pa dyan sa pinagdadaanan mo. Kaya ang tao may kanya-kanyang mga bagay na nararanasan. At dito sa buhay ni Job, pagka tiningnan natin, si Job ay dumanas ng walang katulad na kung saan ay trahedya na pinagdaanan. Anong trahedya, pastor, yon? Alam nyo, mababasa natin yan kung inyo pong tutunghayan yung buhay ni Job. In Job chapter 1 verse 13, beginning from verse 13 up to 22, and then from chapter 2 up to verse 1 up to 10, yan yung mga verses na kung saan nakikita natin kung paanong binibigyan diin doon ng Bible yung mga bagay na pinagdaanan ni Job. Hindi na natin iisa-isahin sapagkat alam naman natin na bawat isa sa atin, alam natin kung sino si Job. Lalo tigit sa lahat ikaw na nagbabasa ng banal na kasulatan. Paano mo nasabi, pastor, na walang katulad na trahedya yung kanyang pinagdaanan? Una, kung ating titingnan, isang bagay na pinagdaanan niya ay nawala yung lahat ng kanyang mga ari-arian. Alam nyo, kapag ang isang tao ay naapektuhan ang kanyang mga ari-arian, lalo tigit sa lahat ay mahalaga sa kanya yan, napakatindi ng dating sa kanya niyan. Malakas ang impact niyan sa kanya. Yun nga lang isang tao na agawan mo ng isang bagay, lalo na't yung isang bagay sa kanya ay mahalaga, napakalaki ng impact sa kanya niya. How much more yung pinagdaanan ni Job? Ano ba yung pastor na nawala sa buhay ni Job? Isang araw lang, pagka tiningnan natin, habang binabasa ko nga yung Job chapter 1 verse 13, na kung saan ay dumating doon sa point na yung kanyang mga ari-arian ay nawala, and then lahat ng kanyang mga pinagpaguran ay nawala. Biglaan yun. Isang araw lang yun. And then pagkatapos noon, natapos doon sa ari-arian, yun naman kanyang mga anak. Mabigat yung pinagdaanan ni Job pagka tiningnan natin. Now, mamaya maaring madaanan natin ito, no? Now, there's a lot of preachers, they preach about the life of Job, but he did not understand the true reason why he suffered. Yun ang isang katotohanan. Even ako, nung ako ay nagpapasimula, kahit nung ako ay matagal na sa gawain ng Panginoon, matagal na ako nangangaral, basta't ang alam ko lang, si Job ay nakaranas ng napakabigat na suliranin. Yun lang ang alam ko. At many times na naririnig ko na lagi na lang nababanggit ng maraming mangangaral na si Job ay dumaan doon sa napakadaming mga suliranin ng kanyang buhay, na iba't ibang klase ng trahedya,
na kung saan laging pinopokus na lang doon sa tinatawag na upang patuloy na tumatag at tumibay ang kanyang pananampalataya. Hindi naman tayo against doon sa bagay na yon. Pero tandaan natin, alam naman ng Diyos kung hanggang saan yung kapasidad ng bawat isa sa atin. Wala tayong pwedeng maitago sa harap ng Panginoon. Now, ngayong gabi, ang gusto kong makita natin dito is what is the real reason o what is the true reason why he suffered? Ano ang pinaka maliwanag na dahilan? Ano yung tamang dahilan? Yung totoong dahilan kung bakit si Job ay nakaranas ng ganoong kabigat na sitwasyon. Alam nyo, kapag tiningnan natin at binalikan, maaring sa isip pa nga lang natin, sabihin na natin, parang hindi ko yun kayang pagdaanan. Even doon sa aking naranasan, sa aking pamilya, kung babalikan namin, parang hindi ko kayang balikan uli. At yun ang isang katotohanan. Kasi kapag dumadating tayo dyan sa punto na yan, na kumakaharap tayo ng iba't ibang klase ng suliranin sa buhay na ito, parang ayaw mong balikan talaga. At ang isang napakaganda, kung babalikan mo, kung titingnan mo, babalikan mo sa isipan mo, makikita mo doon na ang Diyos talagang damang-dama mo yung kalapitan niya. At kung may mga pagkakataon nga na kami nag-uusap na mag-asawa, parang isang panag-inip lang na dumaan sa buhay namin. Now, tingnan natin tong sitwasyon sa buhay ni Job. Sinasabi ng kasulatan, it was the devil's provocation, o yun daw si Satanas ang nag-udyok para bigyan siya ng permiso ng Diyos o pahintulot na gawin niya yung lagi niyang ginagawa. Kasi alam naman natin kung ano talaga yung nature ni Satan. Ano ba, pastor, yung nature ni Satan? In John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Kaya ang malimit nating nakikita, sinasabi ng banal na kasulatan na parang si Satanas yung nag-udyok sa Diyos para bigyan siya ng permiso o pahintulot na kung saan gawin niya yung mga bagay na kanyang ginagawa. Kaya kung may mga pagkakataon sa buhay mo na kumakaharap ka ng iba't ibang klase ng distraction, huwag mong tingnan na yan ay galing sa Diyos. Hindi kailanman i-distract ng Diyos ang buhay ng kanyang anak. Yan ang isang katotohanan. Kung meron mang nagdadala ng distraction sa buhay ng isang tao, walang iba kundi gawa ni Satanas yan. Yan ay isang maliwanag. Now, tingnan natin yung pinaka-question na nasa isipan ng marami. Even ako, dumating doon sa point na ito'y tinanong ko. Sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, ang isang bagay na tinatanong ko sa Panginoon, bakit niya pinahintulutan o bakit niya binigyan ng permiso si Satanas na gawin nun ang lahat ng bagay niyon kay Job? Kasi mahalaga yun eh. Maraming mga tao, yes, pag binasa natin ang buhay ni Job, alam natin na pinahintulutan ng Diyos. But ang malaking question nga doon, why would God permit? Bakit niya binigyan ng permiso? Bakit niya pinahintulutan? Ito nga yung mga question na kung saan sasagutin natin ngayong gabi. Una, why would God allow Satan to proceed with his proposal knowing that God loved Job? Alam naman natin na mahal ng Diyos si Job, pero bakit pinayagan ng Diyos na magpatuloy si Satanas sa kanyang panukala? Bakit hinayaan ng Panginoon na si Satanas ay magpatuloy at magawa yung kanyang panukala sa buhay ni Job? Na alam naman natin na ang Diyos ay minamahal niya si Job. Ipinagmamalaki niya kay Satanas. And then, why would God permit Satan to inflict terrible disasters to come to Job when he obviously loved him? Bakit pinayagan ng Diyos si Satanas na magdulot ng matinding sakuna kay Job, gayong kitang-kita naman natin na mahal ng Diyos si Job? Yan yung mga bagay na kung saan alam natin na kahit yung ibang mga mananampalataya, nasa isipan niya yung tanong na yan eh. Kasi ang Bible hindi naman binanggit yan eh. Wala naman tayong mababasa na binanggit ng Bible kung bakit pinahintulutan ng Diyos eh. Ang alam lang natin, pinahintulutan ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng permiso. O sige, gawin mo lahat. Ang una pa nga, makikita natin. Una, sabi ng Diyos, may gawin mo lahat sa Kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. And then, ang unang tinira ni Satanas, yung ari-arian. And then, pangalawa, ang tinira ni Satanas, yung mga mahal sa buhay.
Kasi merong sinabi ang Diyos na huwag mo lang siyang papatayin. Kaya yung pananakit na ginawa ni Satanas kay Job, abay hindi humantong yung sa kamatayan. Ang pinakamagandang tanong na dapat masagot, yung ating tiningnan ngayong gabi. Why would God permit? Yun ang pinakamalaking question. Bakit niya pinayagan? Hindi naman binanggit sa banal na kasulatan. Yun ang isang katotohanan. Pero pagka binasa natin talaga tiningnan na maigi, bagamat hindi binanggit sa banal na kasulatan, pero merong mga clues na makikita tayo. There's a lot of clues na kung saan makikita natin kung bakit naranasan yon ni Job. Yan ang ating titingnan. Okay, tingnan natin. Job lost all he's got. Lahat ng meron siya, nawala. Ito yung sinasabi ko. Una, tingnan nyo. Pag binasa natin yung Job chapter 1 verse 13 up to 19, yun yung account na makikita natin kung ano yung mga bagay na nawala sa kanya. Una, servants were slaughtered. Pinatay. Sa verse 15 natin mababasa yan. In Job chapter 1. Okay. Ano sabi dito sa verse 15? Tingnan nyo, no? Simulan natin. Iisa-isahin natin. Ang sabi sa verse 15, sabi dito, at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala, oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Ako lamang ang natira, o ako lamang yung nakaligtas para magsaysay sa iyo. Yung sinabi nung nag-report kay Job. And then sa verse 14 makikita natin, oxen and donkeys were taken by the Sabeans. And then fire from heaven consumed his sheep and servant. Sa verse 16, tutuloy-tuloy ko na, no? Kung kayo ay chat down, pwede niyong sundan ito para makita natin yung ating tinitingnan ngayong gabi kung ano yung mga bagay na nawala kay Job. And then sa verse 17, Chaldeans took his camels and killed his servants. Pagdating ng verse 18, sons and daughters were killed when the house collapsed. Nagkamatay yung kanyang mga anak. At higit sa lahat, ito mabigat. Isa sa pinakamabigat. His wife hated him for not cursing God. Yan ay isa sa pinakamabigat na pwedeng pagdaanan ng isang tao. Lalo na kapag yung isang tao ay hindi talaga agree yung kanyang asawa sa kanya. Or ayaw niyang sundin yung sinasabi ng asawa niya. Mabigat yan. Ba't mo nasabi yan, pastor? Kasi ang sabi ng asawa ni Job, abay, sumpain mo na yung Diyos mo na yan para mamatay ka na. Ginawa ba yun ni Job? Hindi niya yung ginawa. Kaya isa yun sa mabigat na kung saan maaaring nawala sa kanya. Now, tingnan natin. Why Job suffered? Again, ulitin ko po yung biggest question natin, ha? The biggest question is why did God permitted Satan to do so, knowing he loved Job? Bakit pinayagan? Bakit pinahintulutan ng Diyos na gawin yon? Sa kabila ng mahal naman ng Diyos si Job. The Bible did not say why, but there are clues as to why he allowed it. Ito yung sinasabi ko kanina. Yes, hindi talaga maliwanag, hindi talaga binigyan ng diin ng Bible kung bakit. Wala tayong alam dyan, pero meron tayong makikita na mga clues na kung saan, kung bakit nakaranas o bakit pinahintulutan ng Diyos. Why He allowed it na maranasan ni Job. Isa-isahin natin yan, tingnan natin maigi ngayong gabi. Now, in Job chapter 1 verse 5, ito yung binasa natin kanina. Tingnan natin yung binabanggit doon sa verse 5. Anong sabi dito? And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts.
thus did Job continually. Tingnan nyo, no? Doon binabanggit, gumigising siya ng maaga, and then, para mag-alay, yung tinatawag na burn offerings, kasi yung burn offerings, sin and burn offerings, according to the number of them all. Bakit niya yung ginagawa? Ginagawa niya yun kasi baka yung kanyang mga anak sa kanilang ginagawa ng pagkakasiyahan, maaaring baka sila'y nagkakasala o tinatakwil nila ang Diyos. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ating pong titingnan yon, sa isang banday maganda. Kung ating titingnan ay sa isang banday talagang napaka-responsabling tatay. Ba't alam nyo, merong mabigat na dating yon kung ating titingnan. Ang akala natin ay maganda yung ginagawa ni Job, pero hindi natin alam na meron yung napakalaking impact sa buhay niya. At mamaya'y makikita natin kung ano ang naging impact noon. And then, gusto ko kayong dalhin in the book of Ecclesiastes, chapter 10, verse 9. Sa Ecclesiastes chapter 10, verse 9, meron ditong binabanggit ang banal na kasulatan. Tingnan nyo, no? In the book of Ecclesiastes chapter 10, verse 9. Anong sabi dito? Sabi sa verse 9, whoso removeth stone shall be hurt therewith. Ecclesiastes chapter 10, verse 8. Sorry, no? Sa verse 8. He that diggeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon, at ang sumisira sa pader ay kakagatin siya ng ahas. Mabigat po itong verse na ito. He that diggeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Ang sabi doon, kapag ka sinira yung pader, ang kakagatin siya ng ahas. Mabigat yan. Now, una, tingnan po natin. Why God permit? Bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas? Ano yung bagay na nakapaloob dito? Tingnan natin ang buhay ni Job. Job was a fearful man. Sinasabi ng banal na kasulatan na si Job ay isang klase ng tao na kung saan ay merong takot sa kanyang puso. At alam nyo, kanina nga habang pinagninilayan ko ito, maganda naman na ang isang tao ay magkaroon ng takot sa kanyang puso. Napakaganda noon. Kasi sinasabi naman ng banal na kasulatan yun. Ba't alam nyo po kung saan nanggagaling yung takot ni Job sa kanyang puso? Yung takot na meron si Job na nasa kanyang puso, yon ay nakapundasyon doon sa kanyang self-righteousness or self-image. Mabigat. Kasi bakit? Pagka tiningnan natin, kapag ka yung isang tao, ito yung isang bagay na masisilip natin eh. Isang bagay na makikita natin, yung isang simple na pagkatakot na meron si Job sa kanyang puso. Ito yung isang bagay na makikita natin na that is enough to break the hedge. Enough ito para masira yung bakod. God has provided around him, which eventually brought the serpent in and bite him. Yung bakod na meron si Satanas. Kasi alam nyo, ang bawat mananampalataya, may bakod yan. I believe na ang bawat mananampalataya, meron tayong bakod na inilagay ang Diyos. Hindi kailanman kayang galawin ni Satanas ang buhay ng isang tao. Kasi tingnan nyo, no? Anong sabi doon sa verse 10? Even si Satan, alam niya in Job chapter 1 verse 10, pagka tiningnan natin, anong sabi doon sa verse 10? Sabi dito, Hast not thou made an hedge about him? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? See? Even Satan knows na may bakod ang bawat anak ng Diyos. Kahit si Satanas alam yon.
That's the hedge of protection. Yun ang sinasabi ko. Meron tayong bakod na galing sa Panginoon. At yung bakod na yon ay walang iba, a hedge of protection. Si Satan alam yon. Alam ni Satanas na kung ikaw ay isang mananampalataya, may bakod ang Diyos sa iyo. Na walang anumang pwedeng gumalaw sa iyo, hindi kailanman pwedeng pagsamantalahan ni Satanas ang buhay mo, kasi bakit? Merong hedge of protection na inilagay ang Diyos sa kanyang anak. Pastor, kung merong hedge of protection, anong nangyari? Bakit dumating doon sa point na si Job ay nakaranas ng ganoon? Kasi yung isang single fear of Job, a single fear of Job, that was enough to break a hedge. Isa yon sa pinaka naging dahilan. Why? Maganda naman yung ating titingnan kung ating ang babasahin, hindi natin basta-basta mapapansin eh. Maganda yung intention ni Job. Anong intention niya? Ang intention niya ay walang iba, kundi kaya siya nag-aalay kasi baka yung kanyang mga anak ay merong nagawa na hindi maganda. So kung titingnan mo, merong pagkatakot si Job na nasa kanyang puso, pero ang nakapundasyon sa kanyang takot ay walang iba kundi sa kanyang self-image. Hindi mo kailanman kayang proteksyonan o pangalagaan yung image mo. Kasi tandaan natin, kung meron mang isang pinakamabigat na maging kalaban ang isang mananampalataya, is none other than ourselves. Hindi mo kinakailangan na maging maganda ka sa image ng maraming taong nakapaligid sa iyo. Kasi hindi naman ikaw ang gagawa noon. Hindi tayo against sa bagay na yan. Pero una tigit sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo, even si Moses, nang bumaba siya doon galing sa bundok, nagliwanag yung kanyang paningin, hindi kagagawa ni Moses yon. Bakit nagliwanag ang kanyang paningin? Kagagawa ng banal na spirito yon, the presence of God. Now, ang sabi natin doon sa ating mga napag-aralan ng mga nauna, when people turn to the Lord, the veil is removed, and then, magkakaroon siya ng tinatawag na to transform from glory to glory. From glory to glory. So, sino gagawa ng pagbabago? Hindi ikaw, kundi ang banal na spirito na nasa iyo. Si Job, pagka tiningnan natin, kung meron man siyang fear na nadama doon sa kanyang sarili, nakapundasyon ng kanyang takot, walang iba kundi sa kanyang self-image. Kaya nga nag-aalay siya. Hindi pa naman sinasabing nagkasala, pero nag-a-assume na siya. Anong mabigat noon? Ang bigat noon, kaya ka nag-aalay. Alam nyo, kapag ka ginawa mo yung pag-aalay ng burn offering, meaning to say, yun ay walang iba kundi pagsasacrifices pagdating sa kasalanan. Pag-aalay yun patungkol sa kasalanan. Bakit mo yun ginagawa? Maaaring ngayon lang natin naunawaan yung bagay na yan. Unang bagay na makikita natin, Job was a fearful man. Kaya natin nabanggit dito sa ating pinag-uusapan, Job is the picture of a believer na kung saan ay nag-ooperate siya through the carnal mind. And then next, Job was self-righteous. He was self-righteous. Saan natin makikita yan, Pastor? Kapag ka tiningnan natin, tinuloy-tuloy natin yung pagbasa, tingnan po ninyo, kung kayo ay magkakaroon ng mahabang oras na magbasa ng salita ng Diyos, basahin po ninyo yung tagpo sa buhay ni Job. At makikita natin doon kung saan, in Job chapter 38 verse 1 up to 3, ito kasi yung tinatawag natin na confrontation ng Diyos sa buhay ni Job. Job chapter 38 verse 4 up to 6, Job chapter 38 verse 17 up to 19, and Job chapter 38 verse 31 up to 33, makikita natin doon kung paanong nagkaroon ng tinatawag na kinompronta siya ng Diyos. Job was confronted by God because of his self-righteousness. Kaya nga, kung titingnan natin doon sa mga susunod na mga talata na babasahin natin sa aklat ng sulat ni Job, makikita natin doon na-realize ni Job lahat ng kanyang mga pagkakamali. Dumating siya doon sa point na kung saan naunawaan niya na meron siyang tinatawag na self-righteous sa kanyang puso. Uulitin ko ha, sinabi mismo ng Diyos, siya'y matuwid.
Totoo naman yon. Matuwid naman si Job. Si Lot nga, matuwid din eh. Yung ating pinag-aralan nung nakaraang Monday, si Abraham matuwid. Si Lot matuwid. Ba't ang nakakalungkot, si Lot, siya ay nag-ooperate sa carnal mind. So pag sinabing carnal mind, tandaan natin, ang problema dyan is self-righteousness. Even si Job na ating pinag-uusapan sa mga oras na ito. Job was self-righteousness. Kung babasahin natin ang Job chapter 38, makikita natin doon, Job was confronted by God because of his self-righteousness. Self-righteousness is the real issue behind all the things that has happened to him. Kung meron man tayong makikita na pinakamalalim o tamang dahilan kung bakit naranasan ni Job yung ganoong kabigat na sitwasyon, it's because of his self-righteousness. Self-righteousness is the real issue behind all the things that has happened to him. It is also a reason God had to allow Satan to test him and try him. Ito rin yung makikita natin na dahilan why God allow Satan upang siya'y itest. Kasi makikita natin doon sa buhay ni Job, doon sa kanyang mga sulat, kung ating iisa-isahing maigi. Kasi sabi ko nga, nakakalungkot. Marami akong nabasang libro, marami akong narinig na pangangaral. Yes, ipinapangaral nila ang ganda ng buhay ni Job pag ikaw ay nakatiis sa lahat ng mga pagsubok, suliranin na kinakaharap mo. Sa bandang dulo, makikita naman natin kung anong nangyari sa buhay ni Job. Pero ang mahalaga na makita natin, makuhanan natin ng aral, ano ang pinakadahilan ng Diyos? Why God allow? Why He permit? Bakit niya binigyan ng kapahintulutan si Satanas na gawin yon sa buhay ni Job? So dito nakita natin yung tinatawag na una, sabi nga natin, yung kanyang pagiging matatakotin. May takot sa kanyang puso si Job. At ito'y walang iba kundi nakapundasyon sa kanyang self-image. Hindi pa nga nagkakasala yung anak niya, gumagawa na siya ng paraan para mas maging maganda lalo siya sa harap ng Panginoon. So meron siyang takot sa kanyang puso. And then, dito sa ating tiningnan, Job was self-righteous. Self-righteous, it is also a reason God had to allow Satan to test him and try him. Self-righteousness opened the door for the devil. Tingnan niyo po itong maigi. Self-righteousness opens the door for the devil to steal, kill, and to destroy. That is exactly happened to Job. Ito yung eksaktong nangyari sa kanya. Yung tinatawag na self-righteousness. Now, Job is self-conscious. Ito yung tiningnan natin kanina. Job is self-conscious. Saan natin makikita yon? Kasi nga, pagka tiningnan natin, hindi pa nga nagkakasala, pero gumagawa na siya ng paraan. So, andoon yung kanyang consciousness, saan? Sa kanyang sarili. Andoon yung self-image. Gusto niya maging maganda yung image niya sa harap ng Diyos. Hindi pa nga nagkakasala. Ang sabi ni Nutshell, sabi dito, in a nutshell, Job was self-righteous in heart, and yet, he doesn't realize it was so. That's the confusion. At alam nyo, yan ay nangyayari sa napakadaming mga mananampalataya. Yan ang nakakalungkot. Napakadaming mananampalataya. Yes, alam niya na siya'y mananampalataya. Inaakala niya na siya'y nag-ooperate sa mind of Christ, pero ang totoo niyan, they were operating on the carnal mind. Just like Job. And then, in the end, God had to confront him to what is the real situation was. Otherwise, he could be wandering forever. Yun ang maganda. Kasi bakit? Dumating sa point na ang Diyos kinumpronta siya. Kasi pagkatapos, simple lang naman yung astorya ni Job eh, pagka tinignan natin sa banal na kasulatan eh. Makikita natin sa pasimula na kung saan pinagmalaki ng Diyos kay Satanas, and then nakipag-usap ang Diyos kay Satanas. Sabi niya,
Kaya lang naman ganyan yan kasi pinagpapala mo siya. And then, ginawa lang ni Satanas yung pagpapala. And then, kaya lang naman ganyan yan kasi yung kanyang sarili, yung kanyang kalusugan, ginalaw ni Satanas yung kalusugan. Pero, yung ating pinakatiningnan dito, hinanapan natin ng kasagutan kung ano yung bagay na nasa Panginoon, ano yung pinaka-reason ng Diyos. Kung bakit niya inalaw na magpatuloy si Satanas sa buhay ni Job. Pagkatapos doon, dumating yung 3 kaibigan ni Job. And then, pagdating doon sa dulo, makikita natin nang dumating sa point na kinumpronta siya ng Diyos, doon na lumitaw. Doon na lumitaw. Now, Job was operating under the carnal mind. Yan ang isang katotohanan. After a lengthy conversation between Job and God, Job had a change of heart and mind. Mababasa natin yan. Pagdating doon sa chapter 38, nagbago ng kanyang puso't kaisipan si Job. Dito niya naunawa lahat ng kanyang mga kamalian. Dito niya na-realize na lahat ng kanyang mga kakulangan. And then, although Job was declared righteous by God, that righteousness was never a result of him being spiritual. Yes, bagamat siya ay dineklara ng Diyos na matuwid, pero yung katuwiran na yon, hindi ito nagresulta sa kanya ng pagiging spiritual. Mabigat yung sitwasyon. Job was a righteous person operating on the carnal mindset. Yun ang nakikita natin na isang maliwanag. And then, makikita natin, pag tinapos natin yung kwento, makikita natin doon yung restoration. Dumating doon sa point, after all tragedies and confusion, the counseling and finally the confrontation, Job had a change of heart and finally restored everything. Wow! Ba't ang maganda noon, nakita natin doon na kung saan, ano talaga ang nagpapatakbo na kaisipan sa buhay ni Job. He is the picture of believers today. Although righteous, they operate under the carnal mindset. A carnally mindset people do not realize they are carnal. Ito yung sinasabi ko. Mabigat yan. Ang isang taong karnal, hindi niya alam na siya'y karnal. Ang akala niya, tama lang, matuwid siya. The same, just like Job. Alam natin kung ano ang ipinipicture ni Job. Kung meron mang bagay na ipinipicture ang buhay ni Job, ay walang iba kundi yung sitwasyon natin ngayon. There's a lot of believers, napakadaming mananampalataya ngayon na nag-ooperate sa carnal mindset at ang akala nila, tama yon. Wala silang pagkaunawa. Mabigat. Dito makikita natin kung ano ang naranasan ng buhay ni Job. Batang napakaganda, dumating doon sa point, after all tragedies and confusion, and then the counseling, and now finally, the confrontation of Job had changed heart and finally restored everything. What kind of everything, Pastor? Hindi lang ni-restored kay Job ang kanyang physical. Una tigit sa lahat ang spiritual. Why? Because he changed his mind and heart. That is spiritual. Nabago yon. Naunawaan niya. Kasi kung babasahin natin ang aklat ng Job, sinasabi doon, buhay ka na ba, Job? Alam mo ba kung ano nangyayari? Sino naglagay ng bantay sa dagat? In Job chapter 38, makikita natin lahat doon yung binanggit ng Diyos kay Job. At doon nabuksan ang isipan ni Job at naunawaan niya. Noon ay kilalang kita sa balita. Narinig lang kita. Ngunit ngayon ay nakikita na kita. Yun ang napakaganda na makikita natin na naging sitwasyon sa buhay niyo. So talagang nagkaroon ng tinatawag na he changed his mind and heart. He restored everything from spiritual and then emotion and then most especially na makikita natin na lahat ng nawala sa kanya, ibinalik niya. Ibinalik ng Diyos ang lahat. Yung kanyang ari-arian, ibinalik ng Diyos. Higit pa doon sa mga bagay na nawala. Yun ang napakaganda. Now, ngayong gabi, nakita natin ang isang karakter sa Bible. One of the example
of a believer operating on the carnal mind is the life of Job. Now, ngayong gabi, sa mga sandaling ito, salamat sa Diyos, and I hope na meron po tayong naunawa dito sa ating pinag-aralan. Maaring ngayon mo lamang ito napakinggan. Ngayon, kung meron kang katanungan, sabi ko nga, tayo ay lagi tayong bukas. Pwede kayong mag-PM, pwede kayong mag-salamat sa inyong mga comment. Salamat doon sa ating mga kapatid na kung saan ay nagme-message sa atin, nagpapasalamat. So lahat po ng yan ay isang malaking bagay para sa inyong lingkod. At salamat sa Panginoon sapagkat sa gabing ito'y patuloy po tayong nakaunawa ng mga bagay na ito. Kagaya ng ating sinabi, tayo'y dadako sa ating panalangin. Sinasama natin sa panalangin yung isa nating kapatid na kung saan humihingi ng panalangin. Ang sabi niya, si Sunny Llaneta, and then medyo hirap siyang huminga. Ias natin sa Panginoon na ang kalakasan ay patuloy niyang madama at maranasan. Maging yung ating mga kapatid na kung saan ay humihingi ng panalangin sa larangan ng tinatawag nila na pangangailangan sapagkat alam naman natin na napakabigat ng sitwasyon. Ang malimit nating binabanggit, alam ng Diyos yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. Hayaan natin na ano man yung ating mga pinagdadaanan, gaano man ito kabigat, maaring may mga pagkakataon na hindi mo alam kung anong yung gagawin. Maaring ito'y isang pagkakataon na inalaw ng Diyos upang buksan natin ang ating isipan at puso. Nandito tayo doon sa mabigat na kalagayan. Sabi nga natin, we are all under sufferings. And then ang sufferings ay napakaganda na ginagamit ng Panginoon upang ikaw ay maging desperate. Desperate to solve your sufferings, to solve your problems, hanggang sa maunawaan mo na wala ka talagang magagawa kung wala ang Diyos. At ito yung pinaka-turning point na gagamitin niya upang ikaw ay hanapin mo siya, magkaroon ka ng uhaw at gutom sa Kanya. At ang sinasabi ng banal na kasulatan, blessed are those who hunger and thirst for His righteousness, for they shall be satisfied. Lapit po tayo sa Panginoon ngayong gabi. Kayo pong lahat na nariyan, na kung saan ay nakasama ko, tayo po'y manalangin. Lord Jesus, have your way. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, ngayong oras na ito. Salamat po sa isang pribilehiyo na kung saan ay muli imong ipinagkaloob sa amin na kami po'y magkasama-sama at makapag-aral ng iyong mga salita. Hayaan mo, Diyos, na maging lesson ang sitwasyon ng iyong lingkod na si Job. Ma-realize at maunawaan ng bawat isa sa amin na kung meron mang pinakamalalim na dahilan kung bakit nakakaranas ng mabigat na sitwasyon ng buhay ng isang anak mo, it's because of self-righteousness, because of self-image. Hayaan mo, Diyos, na ito'y dumating sa point of realization. Wala naman talaga kaming pwedeng panghawakan sa aming sarili. Hindi namin kayang pagandahin ang aming sarili. Ang banal mong Espiritu ang patuloy na magdadala ng total transformation sapagkat sinabi ng iyong mga salitayan, from glory to glory. Tinataas namin sa iyo yung aming mga kapatid na humihingi ng panalangin. Lord, yung pong aming nabanggit na nangihina, nahihirapang huminga, dalangin namin, O Diyos, ang kamay mo'y patuloy na gumawa sa kanya. And then, dinudulog din po namin sa iyo ang buhay ng aking mga kapatid na nakasama ko ngayon, sila na kung saan ay nakatunghay sa mga oras na ito, sumusunod sa panalangin. Hayaan mo, O Diyos, na ang kalakasan na hinihingi niya ipatuloy niyang madama at maranasan. Through your word, O God, na amin pong napakinggan at napag-aralan ngayong gabi. Tinataas din po namin sa iyo ang kalagayan ni Sister Maricar. So, patuloy na restoration sa kanyang pisikal na pangangatawan. Maraming salamat, even kay Ate Lily na nasa Canada. Hayaan mo na ikaw ang patuloy na gumalaw at kumilos sa kanyang buhay. Maging yung aking mga kapatid. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa buhay na Nanay Nila na kung saan ay nakakapakinig sa oras na ito. Ang kalakasan ay dumating sa kanya, patuloy niyang maranasan, O Diyos. Ama, maraming salamat. Idinudulog ko po sa iyong lahat ang bawat isa na nakasama ko sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, patuloy mong itaas yung antas ng mithiin ng aming puso, na ikaw ay aming makilala ng lubos sa aming mga buhay.
And help us, O Lord God, to enjoy every moment in our journey habang naandito po kami sa daigdig na ito. Maraming salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, wala po kaming ibang Diyos na pinagbabalikan ng papuri, pasasalamat, kundi tanging ikaw lamang. Sa pangalan ng aming Kristo Jesus naming Panginoon. Amen. You are beautiful. Praise God. Salamat po sa inyong lahat na nakasama ko ngayong gabi. Salamat sa bawat isa sa atin na kung saan ay patuloy na nakasubaybay, nakapakinig at nakaunawa. Muli, kung kayo po ay meron pong mga katanungan, pwede nyo po akong i-PM at dito po sa ating ginaganap na FB Live broadcast every Monday, Wednesday, and Friday. Patuloy po natin ito na i-like, i-share upang lahat ng ating mga kapatid patuloy na maabot sila na merong uhaw at gutom sa kanilang mga puso. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama ko ngayong gabi dyan sa lugar ng Canada, ng California, sa lugar ng Gapan, ng Bacoor, ng Mindoro, and then ng Bicol, maging kay Brother Panting na nasa Surigao. Salamat po sa inyong lahat. Binabati ko po kayong lahat na nakasama ko ngayong gabi sa sariwang pastulan dyan sa lugar ng Bacoor, Sister Mai, Sister Tess, yung aking mahal na kumparing Randy, nakita ko kanina, still watching. Salamat po sa batch 86. Blessed evening sa batch 90. Muli po, i-enjoy natin ang ating pong pamamahinga ngayong gabi. Makatulog po tayo ng mahimbing at hayaan natin na makapangusap ang Diyos at kayong lahat na naandyan sa lugar ng Canada, ng California. Simulan ng Diyos ang araw na meron kayong kalakasan. Salamat po sa ating lahat. Bagamat maulan ang panahon dito sa atin, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay laging mainit sa bawat isa sa atin. Binabati ko po ngayong lahat, Sister Jongkol, blessed evening, Sister Tess, and then ang aking anak, si Roma, si Sister Jo, ang aking mahal sa buhay, si JM, and then yung bawat isa sa atin na nakasama natin. Paring Mal dyan sa Mindoro, blessed evening. Meron din po siyang programa, ang ating mahal na kumpare, dyan sa lugar ng Mindoro, every 5 in the morning. Tuesday to Saturday. Binabati din natin yung aking kaibigan, si Angel, dyan sa lugar ng New Zealand, still watching. A blessed morning sa inyo dyan. Hindi ko alam kung morning or afternoon. Binabati natin Sister Lori, and then si Nanay Nila, si Brother Vice, and then Sister Karina. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Salamat po sa bawat isa sa atin. Muli, hanggang sa susunod, tayo po yung magkasama-sama through social media. Isama nyo po lagi sa deklarasyon itong ating ginagawa. Ilapit ng Diyos lahat ng may uhaw at gutom sa kanyang puso sa katwiran ng Panginoon. Lahat ng tropang Gapan, Sister Becca, Sister Rina, good evening sa inyong lahat dyan. Si Paring Noy, kanina, taga Dasma, nakikinig. Salamat. Good evening. Lord, we thank you today. Salamat po sa ating lahat. Your goodness. Kung inyong nakasama, Pastor Manuel Herrera. Hagyasmos po sa ating lahat. Thank you for your love. For loving us when we were